Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong anumang ginagawa mo para sa paglilingkod sa Diyos, kailanman ay di magiging walang silbi. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 15 at 16 na kabanata. Ang muling pagkabuhay ni Kristo. At ngayon nais kong ipaalala sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na aking ipinangaral sa inyo na inyong tinanggap kung saan naninindigan ang inyong pananampalataya. Iyan ang ebanghelyo, ang mensaheng ipinangaral ko sa inyo. Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo kung pinanghahawakan ninyo ito ng mahigpit, maliban kung ito ay walang kabuluhan na kayo ay naniwala. Ipinasa ko sa inyo ang aking natanggap na pinakamahalaga, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, gaya ng nakasulat sa banal na kasulatan, na siya ay inilibing at na siya ay binuhay pagkaraan ng 3 araw, gaya ng nakasulat sa kasulatan, na siya ay nagpakita kay Pedro at pagkatapos ay sa lahat ng 12 apostol. Pagkatapos, siya ay nagpakita sa higit na 500 mga tagasunod niya ng sabay-sabay. Karamihan sa kanila ay buhay pa, bagamat ang ilan ay namatay na. Pagkatapos siya ay nagpakita kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Huli sa lahat, nagpakita din siya sa akin, kahit na para akong isang tao na abnormal ang kapanganakan, sapagkat ako ang pinakamababa sa lahat ng mga apostol. Hindi man lang ako karapat-dapat na tawaging apostol, dahil inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit sa biyaya ng Diyos, ako ay kung ano ako, at ang biyayang ibinigay niya sa akin ay hindi walang bisa. Sa kabaligtaran, ako ay nagsumikap ng higit pa kaysa alinman sa ibang pang mga apostol, bagaman ito ay hindi tunay na aking sariling gawa, ngunit ang biyaya ng Diyos ay gumagawa sa akin. Kaya nga, sa akin man o sa kanila, ito ang ipinangangaral nating lahat, at ito ang inyong pinaniniwalaan. Ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ngayon, dahil ang aming mensahe ay na si Kristo ay nabuhay mula sa kamatayan, paanong masasabi ng ilan sa inyo na ang mga patay ay hindi bubuhayin? Kung iyon ay totoo, nangangahulugan ito na si Kristo ay hindi ibinangon. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay mula sa kamatayan, wala kaming maipangangaral at wala kayong dapat paniwalaan. Higit pa diyan, ipinakikita kaming nagsisinungaling tungkol sa Diyos, dahil sinabi namin na binuhay niya si Kristo mula sa kamatayan. Ngunit kung totoo na ang mga patay ay hindi muling bubuhayin, kung gayon, hindi niya binuhay si Kristo. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi bubuhayin, ni si Kristo ay hindi bubuhayin. At kung si Kristo ay hindi binuhay, kung gayon ang inyong pananampalataya ay isang maling akala,
at kayo ay naliligaw pa rin sa inyong mga kasalanan. Nangangahulugan din na ang mga mananampalataya kay Kristo na namatay ay nawawala. Kung ang ating pag-asa kay Kristo ay mabuti para sa buhay na ito lamang at wala na, kung gayon, mas karapat dapat tayong kaawaan kaysa kanino man sa buong mundo. Ngunit ang katotohanan ay si Kristo ay muling binuhay mula sa kamatayan bilang garantiya na ang mga natutulog sa kamatayan ay bubuhayin din. Sapagkat kung paanong ang kamatayan ay dumating sa pamamagitan ng isang tao, sa parehong paraan, ang pagbangon mula sa kamatayan ay dumating sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong ang lahat ng tao ay namamatay dahil sa kanilang pagkakaisa kay Adan, sa parehong paraan ang lahat ay bubuhayin dahil sa kanilang pagkakaisa kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay itataas sa kanyang wastong pagkakasunod-sunod. Si Kristo una sa lahat, pagkatapos sa oras ng kanyang pagdating, ang mga nabibilang sa kanya. Kung magkagayoy darating ang wakas, dadaigin ni Kristo ang lahat ng espiritual na pinuno, autoridad at kapangyarihan at ibibigay ang kaharian sa Diyos Ama. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa matalo ng Diyos ang lahat ng mga kaaway at ilagay sila sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang huling kalaban na matatalo ay ang kamatayan. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, inilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Maliwanag siyempre na ang mga salitang lahat ng bagay ay hindi kasama ang Diyos mismo, na naglalagay ng lahat ng bagay sa ilalim ni Kristo. Ngunit kapag ang lahat ng bagay ay nailagay na sa ilalim ng pamamahala ni Kristo, pagkatapos siya mismo, ang anak, ilalagay ang kanyang sarili sa ilalim ng Diyos, na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim niya, at ang Diyos ay maghahari sa lahat. Ngayon, paano naman ang mga taong bininyagan para sa mga patay? Ano ang inaasahan nilang matupad? Kung ito ay totoo, tulad ng sinasabi ng ilan, na ang mga patay ay hindi muling bubuhayin, bakit ang mga taong iyon ay bininyagan para sa mga patay? At para sa atin, bakit tayo nagkakaroon ng peligro sa panganib bawat oras? Mga kapatid ko, araw-araw akong nahaharap sa kamatayan. Ang maipagmamalaki ko sa inyo sa ating buhay na kaisa ni Kristo Jesus na ating Panginoon ang nag-uudyok sa akin na ipahayag ito. Kung mayroon ako parang nakipaglaban sa mga mababangis na hayop dito sa Efeso dahil lamang sa motibo ng tao, ano ang napala ko? Ngunit kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, kung gayon, sabi nga ng kasabihan, kumain tayo at uminom, sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Huwag magpaloko. Ang masasamang kasama ang sumisira ng mabuting pagkatao. Bumalik kayo sa inyong wastong katinuan at itigil ang inyong mga makasalanang gawi. Ipinahahayag ko sa inyong kahihiyan na ang ilan sa inyo ay hindi nakakakilala sa Diyos. Ang pagkabuhay na maguli ng katawan. May magtatanong, paano bubuhayin ang mga patay? Anong uri ng katawan ang mayroon sila? Hangal kayo. Kapag nagtanim kayo ng isang buto sa lupa,
Hindi ito uusbong sa buhay, maliban kung ito ay mamamatay. At ang itinanim ninyo ay isang buto, marahil isang butil ng trigo o ibang butil, hindi ang buong katawan ng halaman na mamaya lang ay lalaki. Ibinigay ng Diyos ang binhing iyon, kasama ng katawan na nais niya. Binibigyan niya ang bawat binhi ng sarili nitong wastong katawan. At ang laman ng mga buhay na nilalang, hindi lahat ay parehong uri ng laman. Ang tao ay may isang uri ng laman. Iba ang sa hayop, iba ang sa ibon, at iba ang sa isda. At may mga katawang makalangit at mga katawang makalupa. Ang kagandahang nauukol sa mga katawang makalangit ay iba sa kagandahang nauukol sa mga katawang makalupa. Ang araw ay may sariling kagandahan, ang buwan ay isa pang kagandahan, at ang mga bituin ay ibang kagandahan. At kahit sa mga bituin ay may iba't ibang uri ng kagandahan. Ganito ang mangyayari kapag ang mga patay ay muling nabuhay. Kapag ang katawan ay inilibing, ito ay mortal. Kapag ibinangon, ito ay magiging walang kamatayan. Kapag inilibing, ito ay pangit at mahina. Kapag ibinangon, ito ay magiging maganda at malakas. Kapag inilibing, ito ay isang pisikal na katawan. Kapag ibinangon, ito ay magiging isang espiritual na katawan. Siyempre, mayroong pisikal na katawan, kaya kailangang mayroong espiritual na katawan. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, ang unang tao, si Adan, ay nilalang na isang buhay na nilalang. Ngunit ang huling Adan ay ang espiritong nagbibigay buhay. Hindi ang espiritual ang nauuna, ngunit ang pisikal, at pagkatapos ay ang espiritual. Ang unang Adan na ginawa sa lupa, nagmula sa lupa. Ang pangalawang Adan ay nagmula sa langit. Ang kabilang sa lupa ay katulad ng ginawa sa lupa. Ang mga mula sa langit ay katulad ng nanggaling sa langit. Gaya ng paggamit natin ng pagiging katulad ng taong gawa sa lupa, kaya gagamitin natin ang pagiging katulad ng tao mula sa langit. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, na ang gawa sa laman at dugo ay hindi makakabahagi sa kaharian ng Diyos. At kung ano ang mortal, ay hindi maaaring magkaroon ng immortalidad. Makinig sa lihim na katotohanan ito. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Ngunit kapag ang huling trompeta ay tumunog, lahat tayo ay magbabago sa isang iglap, kasing bilis ng pagpikit ng mata. Sapagkat kapag tumunog ang trompeta, ang mga patay ay bubuhayin, hindi na muling mamamatay, at lahat tayo ay magbabago. Sapagkat kung ano ang may kamatayan ay dapat baguhin sa kung ano ang walang kamatayan. Kung ano ang mamamatay ay dapat mapalitan ng hindi maaaring mamatay. Kaya kapag nangyari ito, at ang mortal ay napalitan ng walang kamatayan, sa gayon ay magkakatotoo ang kasulatan. Ang kamatayan ay nawasak, ganap na ang tagumpay. Kamatayan, nasaan ang iyong tagumpay? Kamatayan, nasaan ang iyong kapangyarihang manakit? Nakuha ng kamatayan ang kapangyarihan nitong manakit mula sa kasalanan, at ang kasalanan ay nakakuha ng kapangyarihan nito mula sa kautusan. Ngunit salamat sa Diyos
na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung gayon, mahal kong mga kapatid, tumayong matibay at matatag. Maging abala palagi sa inyong gawain para sa Panginoon dahil alam ninyo na anumang ginagawa ninyo para sa paglilingkod sa Panginoon, kailanman ay hindi magiging walang silbi. Ang alay para sa mga kapwa mananampalataya. Ngayon, tungkol sa inyong isinulat tungkol sa perang lilikumin para makatulong sa bayan ng Diyos sa Judea. Dapat ninyong gawin gaya ng sinabi ko sa mga iglesia sa Galacia na gawin. Tuwing linggo ang bawat isa sa inyo ay dapat magtabi ng pera ayon sa kanyang kinita. Ipunin ito upang hindi na kailangang mangolekta ng pera pagdating ko. Pagkarating ko, magbibigay ako ng mga liham ng pagpapakilala sa mga lalaking inaprubahan ninyo at ipadala ninyo sila upang dalhin ang inyong handog sa Jerusalem. Kung tila mahalaga para sa akin na pumunta, kung gayon ay maaari silang sumama sa akin. Ang mga plano ni Apostol Pablo. Pupunta ako sa inyo pagkatapos kong dumaan sa Macedonia, sapagkat kailangan kong dumaan sa Macedonia. Malamang nagugugol ako ng ilang panahon sa inyo, marahil sa buong taglamig, at pagkatapos ay maaari ninyo akong tulungan na ipagpatuloy ang aking paglalakbay kung saan man ako susunod pupunta. Gusto ko kayong makita higit pa sa panandaliang pagdaan. Sana makasama ko kayo ng matagal kung papayagan ng Panginoon. Ako ay mananatili dito sa Efeso hanggang sa araw ng Pentecostes. Mayroong isang tunay na pagkakataon dito para sa mahusay at kapaki-pakinabang na gawain kahit maraming kalaban. Kung dumaan sa inyo si Timoteo, tiyaking ipadaman ninyo sa kanya na tinatanggap ninyo siya, sapagkat siya ay gumagawa para sa Panginoon tulad ko. Walang sino man ang dapat humamak sa kanya, ngunit kailangan ninyong tulungan siyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay sa kapayapaan upang siya ay makabalik sa akin. Dahil hinihintay ko siyang bumalik kasama ang mga kapatid. Ngayon, tungkol sa kapatid na si Apolos. Madalas ko siyang hinihikayat na dalawin kayo kasama ng iba pang mga kapatid. Ngunit hindi siya lubos na kumbinsido na dapat siyang pumunta sa oras na ito. Kapag nabigyan siya ng pagkakataon gayon paman, pupunta siya. Pangwakas na mga salita. Maging alerto, manindigan sa pananampalataya, maging matapang, maging matatag. Gawin ang lahat ng inyong gawain sa pag-ibig. Alam ninyo ang tungkol kay Estepanas at sa kanyang pamilya. Sila ang mga unang Kristiyanong nagbalik loob sa Akaya at ibinigay ang kanilang sarili sa paglilingkod sa bayan ng Diyos. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid ko, sundin ang pamumuno ng mga taong tulad nito at ng sino mang gumagawa at naglilingkod kasama nila. Masaya ako sa pagdating ni Estepanas, Fortunatus at Achaicus. Bumawi sila sa kawalan ninyo at pinasaya ako, tulad ng pagpapasaya nila sa inyo. Ang mga taong tulad nito ay nararapat na mapansin. Ang simbahan sa lalawigan ng Asya ay bumabati sa inyo. Sina Aquila at Priscilla at ang simbahan na nagtitipon sa kanilang bahay ay nagpapadala ng mainit na pagbating Kristiyano.
Ang lahat ng mga kapatid dito ay bumabati. Batiin ninyo ang isa't isa ng halik na pangkapatid. Sa pamamagitan ng aking sariling kamay, sinulat ko ito, pagbati mula kay Pablo. Ang hindi umiibig sa Panginoon, isang sumpa sa Kanya. Maranatha, Panginoon namin, halika. Sumainyo nawa ang biyaya ng Panginoong Hesus. Ang aking pag-ibig ay sumainyong lahat kay Kristo Hesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.